Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Ivy, isa sa mga nakikinig sa iyong channel. Isang simpleng negosyo, tindahan ang aking hanap buhay. Wala akong asawa. 40s na ako, Tito Makoy. Nakakahiyamang aminin, actually Tito Makoy, ayoko ngang aminin sa sarili ko, ngunit kinakailangan siguro. Marahil Tito Makoy, isa akong nymphomaniac. Totoo po yan kahit na wala namang psychological or psychiatric evaluation. Ngunit alam ko sa sarili ko na ganoon ako. Kasi Tito Makoy, tuwing inaatake ako ng aking sakit na ito, hindi ko talaga mapigilan. Naghahanap ako, kahit sino, kahit anong klaseng lalaki, pinapatulan ko mawala lang ang sumpong na nagaganap sa aking pakiramdam. Kung paano nag-umpisa ang sakit kong ito, ganito po yun. Lolo at lola ko ang nag-alaga sa akin. Bata pa ako nang mamatay ang mama ko sa sakit. Anak ako sa pagkadalaga. Ang tatay ko hanggang ngayon, hindi ko pa man lang ito nakita. Iniwan niya kasi ang mama ko noong ipagbuntis ako. Ayon sa mama ko, basta na lang itong hindi nagpakita at hindi niya alam kung nasaan na ang kinaroroonan. Ang mama ko hindi naghanap o naghabol pa sa kanya noong umalis ito. Alam ko ang kanyang buong pangalan, Tito Makoy, subalit hindi ko alam ang kanyang kinaroroonan. Ang aking ama kasi, Tito Makoy, hindi taga sa amin. Nagtagpo ang kanilang landas ng mama ko noong magtrabaho ang mama ko sa Manila. Lumalaki ako, Tito Makoy, hindi inilihim ng mama ko ang lahat-lahat sa aking pagkatao. Kaya sa murang edad ko, Tito Makoy, naiintindihan ko na ang lahat-lahat. Hanga ako sa mama ko sa kanyang pagtataguyod sa akin. Hindi ko rin sinubukang hanapin ang tatay ko kasi para saan pa, Tito Makoy, kung maghahanap ako kung sakasakali at para ano pa. Grade 4 ako nang malungkot na pumanaw ang mama ko, Tito Makoy. Naiwan ako sa aking lolo at lola. Ngunit sagana naman sa pagmamahal at pag-aaruga, wala talaga akong masabi. Ngayon, Tito Makoy, tungkol dito sa aking sakit, hindi ko alam kung paano at bakit dumating ako sa ganitong sitwasyon. Kasi Tito Makoy, alam nyo na po, palibhasa laki ako sa lolo at lola, napalaki sa matandang paniniwala. Alam nyo na po yung obligasyon talaga ang magsimba tuwing araw ng linggo. Bawal ang mga green jokes. Bawal ang hindi mga magagandang salita. Iba ang pagpapalaki sa akin ng lolo at lola ko. Talagang yung estilong, yung panahon pa nila na masyado pang konserbatibo ang tao. Alam nyo po, maging noong high school na ako, naiilang akong sumabay sa mga green jokes ng mga kaibigan ko. Minsan nga tinutokso nila ako. Oy mga kapatid, behave tayo ngayon. Nandito ang madre. Baka subuan tayo ng hustya. Ganyan, Tito Makoy, kung inisin ako ng aking mga kaibigan. Isang araw, biglang nasira ang plansa namin, mamamalansya ako. Kaya pumunta ako sa bahay ng kapatid ng lola ko upang manghiram muna ng plancha. Papunta sa kapatid ng lola ko, dadaan ako sa bahay ni Lucila. Bata pa ako, Tito Makoy, naririnig ko na ang salitang kaladkarin. Ngunit ang salitang iyan, Tito Makoy, hindi ko kayang bigkasin kasi nga bawal na bawal ang mga ganyang salita sa lola ko. Ganoon, Tito Makoy, kung tawagin si Lucila ng ibang tao sa lugar namin, yung kaladkarin. Papunta ako doon sa bahay ng kapatid ng lola ko. Nakasarado ang pintuan at mga bintana ng bahay ni Lucila. Noong pabalik na ako, Tito Makoy, sa bahay namin, habang papalapit ako sa bahay ni Lucila, naalarma ako, Tito Makoy, kasi may naririnig akong tila sigaw mula sa loob ng bahay. Yung tila may nag-aaway sa loob ng bahay. Naririnig ko si Lucila, Tito Makoy, na nagsasalita, napapasigaw ng mahina. At tila yata nagmamakaawa sa pandinig ko. Ang ginawa ko, Tito Makoy, naghanap ako ng masisilipan
upang makita ko kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay. Kung kailangan niya ng tulong, makakahingi ako ng tulong sa mga kapitbahay namin. Nakahanap ako ng maliit na siwa ng dingding ng kanyang bahay. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako sa aking nakita kasi si Lucila nakikipagniig sa dalawang lalaki. Ang ingay Tito Makoy na aking naririnig ay ang ingay ni Lucila sa kanilang ginagawa. Kinakabahan ako ng husto Tito Makoy sa aking nakikita. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsilip sa kanilang tatlo. Lihim at maingat upang hindi ako makagawa ng ingay. Habang nakikita ko si Lucila, ang kanyang reaksyon sa bawat ginagawa sa kanya ng dalawang lalaki. Ewan ko Tito Makoy kasi tila merong biglang dumaloy na malakas na bultahe ng kuryente sa katawan ko. Pakiramdam ko, bigla akong namanhid at natutulala. Umalis ako doon sa kinakapwistuhan ko noong tapos na silang tatlo sa kanilang ginagawa. Subalit Tito Makoy, tila nakalutang ako habang naglalakad pauwi sa bahay. Tila wala ako sa aking sarili dahil sa aking nasaksihan. First year college ako Tito Makoy. Malungkot na namang biglang yumao ang lolo at lola ko. Buwan lang ang agwat ng kanilang pagpanaw. Problema ko na ngayon Tito Makoy ang aking pag-aaral, wala nang tutulong sa akin. Kasunod pa ng pagpanaw ng lolo at lola ko ay ang naghatian na ang magkakapatid sa mga ari-ariang naiwan ng lolo at lola ko. Ang bahay kung saan kami nakatira ng lolo at lola ko napunta sa kapatid na babae ng mama ko. Dito sila titira ng kanyang pamilya. Hindi naman nila ako pinapaalis, kaso Tito Makoy, ako na ang nagdesisyon na umalis dito. Kasi ang asawa ng auntie ko, tila malalagkit ang kanyang mga tingin sa akin. Natatakot ako Tito Makoy na baka gapangin ako nito kung wala si auntie. Ang kanila kasing mga anak maliliit pa, wala pang mga kamuwang-muwang, kaya kung gagawa ito ng kalukuhan, wala pang alam ang mga ito. Kaya umalis ako. Doon ako Tito Makoy tumuloy sa bahay ng pamilya ng mama ko sa sentro ng lungsod. Ito rin kasi ang napunta kay mama at siyempre ako ang kukuha nito kasi ako lang naman ang tanging anak na naiwan ng mama ko. Maliit lang ang bahay sa maliit na lote. Kaya nga hindi ito pinag-interesan siguro ng magkakapatid kasi maliit lang, ito ang kanilang ibinigay sa akin. Yung bahay medyo sira-sira na kasi napabayaan na sa mahabang panahon. Ngunit mabait naman ang dalawang kapatid ng mama ko na mga lalaki. Nagtulong silang ayusin ito para sa akin, yung maging secured lang ako sa loob ng bahay. Noong una Tito Makoy, sinusuportahan din nila ako. Pinagdadalahan ako ng mga supply ng pagkain. Buti na nga lang din at mababait din ang mga kapitbahay ko Tito Makoy. Alam mo Tito Makoy, problema ko na ngayon ang aking pag-aaral. Nangihinayang naman ako kung tumigil. Subalit problema ko ngayon ang aking pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi naman ako pwedeng umasa na lang palagi sa ambag ng mga tiyuhin ko kasi meron naman silang pamilyang binubuhay. Saka Tito Makoy, malaki na rin ako. Kinakailangan ko na rin dumiskarte para sa sarili ko. Minsan isang hapon Tito Makoy sa loob ng school campus, nakaupo kami sa isang sulok ng kaibigan ko at kaklase rin na si Georgie. Kahit paano Tito Makoy, sa aming kwentuhan, nasabi ko sa kanya ang aking kalagayan, ang problema ko ngayon, ang panustos sa aking pag-aaral. Nasabi ko rin sa aking kaibigan na baka tumigil muna ako pagkatapos ng midterm exam, magtrabaho na muna. Makalipas ang ilang sandali, kinailangan niyang umalis kasi meron na siyang susunod na klase. Pakalis ng kaibigan ko, biglang tumabi sa akin si Petra. Peter ang kanyang pangalan ngunit tinatawag siyang Petra. Isa siyang baklang kontesera. Siya raw Tito Makoy si Charlene Gonzales. Ito ang kanyang pangalang ginagamit
sa mga beauty pageant ng mga bakla na kanyang sinasalihan. Narinig niya pala Tito Makoy ang usapan namin ni Georgie. Hay naku Ivy, alam mo kung napasakin yung beautification mo na yan, tsak, monetization yan, day, nako. Yan Tito Makoy, ang wika ni Petra. Tumigil ka dyan, kung hindi tatawagin kitang Pedro para lalaking lalaki ka. Ito naman Tito Makoy ang sagot ko kay Petra. Kasi Tito Makoy, kilala ko si Petra, gets ko na kung ano ang ibig niyang sabihin. Yung gamitin ko ang aking itsura upang kumita. Hindi kasi Tito Makoy sa pagmamayabang. Kung kagandahan ng pag-uusapan, hindi naman ako nahuhuli. Sa sagot kong iyon, natawa si Petra. Why not, Choconut? Naku lang talaga kung napasa akin yung beautification na yan. Lalong-lalo na't alam na alam ko ang monetization. Nako, magmo-monetization ako sa aking beautification. Ito muli Tito Makoy ang wika ni Petra. Naghiwalay kami ni Petra noong hapon na iyon. May pabirong batok ako sa kanya dahil sa kanyang mga sinasabi sa akin. Yung kinukumbinsi niya ako Tito Makoy, meron daw siyang alam kung paano ako kikita. Ngunit Tito Makoy, hindi talaga may iwasan. Dumating ako sa ganitong sitwasyon. Noong semester na iyon, dahil sa pagkakasakit nga ng lolo at lola ko, bago sila namatay, kalahati lang ang nabayaran nila para sa semestreng iyon sa enrollment. Kayang-kaya naman kasi nila Tito Makoy na magbayad para sa buong semestre. Kasi kahit papaano, komportable naman ang pamumuhay namin. Subalit dahil sa kanilang pagkakasakit, hindi iyon nagawa. Ngayon Tito Makoy, paparating na ang semifinal exam. Kailangan ko nang magbayad ng tuition. Sa unang pagkakataon Tito Makoy, mula nang pumanaw ang mama ko, ngayon lang ako Tito Makoy umiiyak. Kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang hirap nang wala kang magulang. Wala kang masandalan. Alam mo Tito Makoy, ilang araw na iniyakan ko at pinag-isipan kung ano ang gagawin ko dito sa sitwasyon kong ito. Kaya sa kabila ng wala sa kagustuhan ko, takot at hiya, nilunok ko Tito Makoy ang hiya at pride. Sinabi ko kay Petra ang desisyon ko. Halos maglulundag naman Tito Makoy ang bakla sa kasiyahan nung sabihin ko sa kanya ang aking desisyon. Kaagad siyang nakahanap ng benefactor. Alam mo Tito Makoy, kung ano-anong kaba ang dumarating sa pakiramdam ko at sa aking isipan. Kasi hindi ko alam, di ko kilala kung sino ang kakatagpuin ko. Nung araw na magtatagpo kami, nag-text sa akin ang benefactor. Sinabi niya sa akin kung saang hotel at kung anong room number. Alam mo Tito Makoy, habang naglalakad ako papunta sa location, iyak talaga ako ng iyak. Pahid ako ng pahid ng luha sa aking mga mata kasi bakit ba kailangan gawin ko ito Tito Makoy? Ngayon pumapasok na sa isip ko na kung meron sana akong magulang, hindi ito mangyayari sa akin. Hindi ko gagawin ang nakakahiyang bagay na ito. Kaya lang Tito Makoy, heto na ako. Ano pa ba ang magagawa ko? Pakalampas ko Tito Makoy ng reception desk, pinahid ko ng husto ang mga luha sa aking mga mata. Kumatok ako sa silid na sinasabi sa text. Nakangiti akong bahagya pagbukas ng pintuan. Pakapasok ko sa silid Tito Makoy, noon ko nakita ang benefactor. Alam mo Tito Makoy, ang edad naming dalawa tila mag-ama na lang kami. Tila anak na niya lang ako. Ngunit ito na yun, wala nang atrasan, narito na ako. Sa pag-uumpisa ng kanyang panunuyo sa akin Tito Makoy, naiyak ako sa takot at awa ko sa sarili ko. Papahid-pahid pa rin ako ng luha sa aking mga mata. Kaya lang Tito Makoy, makalipas ang ilang sandali sa kanyang patuloy na panunuyo sa akin, biglang nagbago ang pakiramdam ko Tito Makoy.
Nagugustuhan ko ang kanyang ginagawa. Pakiwari ko'y bigla akong lumutang sa hangin. Tuloy ngayon naaalala ko yung nakita ko noon kay Lucila, yung tila nawawala siya sa katinuan. Ganoon rin ang nangyayari na sa akin, Tito Makoy. Ganoon na rin ang aking nararamdaman. Dala marahil na may edad na itong benefactor, alam na niya ang kinakailangang gawin sa pribadong oras. Iyon ang kanyang ginagawa, kaya ganoon ang epekto sa akin. Sa buong oras ng pribadong sandali namin, pakiramdam ko talaga wala ako sa katinuan. At tila nahimasmasan lang ako noong matapos na kami makalipas ang ilang sandaling namamahinga. Kung kanina, Tito Makoy, iyak na iyak ako, ngayon pakiramdam ko nabuo akong ganap bilang isang babae. Yung benefactor nga pala nagulat din na virgin ako, siya ang nakauna sa akin. Ngunit tuwang-tuwa ito. Yung usapan namin na isang beses lang, nakiusap itong umulit pa ng isa, panibagong bayad. Total, Tito Makoy, narito na rin ako, nasira na ang bahagi ng aking pagkatao, sa kakailangan ko ng pera kaya pumayag ako sa kanyang pakiusap. Sa kanyang labis na tuwa naman, dinagdagan niya ang kanyang perang iniabot sa akin, mas mataas sa napagkasunduan naming halaga. Ngayon, Tito Makoy, meron na akong pang tuition hanggang finals at maging panggastos ko na rin araw-araw. Tinibayan ko na lang talaga ang aking sikmura, Tito Makoy. Ang karanasan kong iyon, Tito Makoy, ang biglang nagpabago sa aking pananaw sa buhay. Naging praktikal ako. Nawala bigla yung kahinhinang asal na itinanim sa akin ng aking lola. Ganito pala, Tito Makoy, ang lumaban sa buhay. Yung wala kang pwedeng asahan kundi ang sarili mo lang talaga. Yung benefactor na nakauna sa akin, dahil nga tuwang-tuwa siya, hinawakan na niya ako. Wala kaming relasyon na kagaya ng kirida niya ako, girlfriend o syota. Walang ganoon. Basta kung gusto niya at kailangan niya ako, nagtatagpo kami, gagamitin niya ako. Kapalit naman ng halagang ibinibigay niya sa akin. Ang kanyang mga ibinibigay sa akin, Tito Makoy, ang ginamit ko kaya nakapagtapos pa rin ako ng aking pag-aaral. Alam niyo po, nalaman ko sa huli na isa pala siyang exporter. Kilala sa amin ang kanyang negosyo, kilala ang kanyang pangalan sa lugar namin. Nagulat nga ako nang malaman kong siya pala iyon. May mga kaibigan kasi itong nasa media kaya madalas nababanggit ang kanyang pangalan sa radyo. Ngunit, Tito Makoy, ang napansin ko sa sarili ko, buhat noong una kong pagrampa, lagi-lagi na ako, Tito Makoy, naghahanap ng sex. Kaya minsan ako na mismo ang tumatawag sa kanya upang magkita kami. Tuwing ginagawa namin, Tito Makoy, ang pribadong bagay, pakiramdam ko talaga parang energized ako ng husto. Masiglang masigla ang pakiramdam ko. Ang aming ugnayan tumagal din ng ilang taon. Subalit nagtapos din ito ng bigla-bigla na lang. Bigla na lang siyang hindi nagpakita sa akin, hindi sumasagot sa tawag ko. Ang kanyang pagkawala kahit papaano meron akong naramdamang panghihinayang, ngunit walang sama ng loob. Kasi kahit papaano, Tito Makoy, nakatulong siya, natapos ko ang aking pag-aaral kaya nakaraos ako. At noong merong manligaw sa akin na binata, alam niyo po, hindi siya nahirapan kasi isang hingi niya lang sa akin, kaagad may naganap sa aming dalawa, nakuha niya kaagad ang pagkababae ko. Masayang masaya siya, Tito Makoy, kasi halos araw-araw kami kung gumawa ng pribadong bagay. Maging ako ganoon din kasi nga hinahanap-hanap ng katawan ko ang pakikipagniig. Ewan ko po ba kung bakit ganito ako. Sa aming relasyon ng aking boyfriend, kaya sinasabi ko, Tito Makoy, na halos araw-araw kami kung gumawa ng pribadong bagay. Kasi tuwing nakakaramdam ako ng pangangailangan, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tila lalagnatin ako, hindi mapakali.
Kaya pinipilit ko talaga siyang pumunta sa bahay ko upang gawin namin ang kinakailangan ko at ang itinatawag ng aking pakiramdam. Ngunit Tito Makoy, kinalaunan matapos kong sabihin sa kanya ang aking sitwasyon na tila ang tingin ko sa sarili ko, isa akong manyak. Natakot siguro Tito Makoy na baka ako ang kanyang maging asawa, natakot sa posibleng kalalabasan ng aming relasyon kung sakaling kami ang magkatuluyan. Kaya bigla na lang itong naglaho, hindi na nagpakita, wala na rin akong balitang narinig pa. Sa aking pagtatapos Tito Makoy ng pag-aaral, hindi ako nag-apply na magtrabaho sa anumang tanggapan. Kasi Tito Makoy, natatakot ako na baka maging issue ang sakit kong ito. Si Santi ang hahantungan ko, mapapahiya pa ako sa mga katrabaho ko. Kaya Tito Makoy, yung naipon ko ng kaunti noon, ginawa kong puhunan, naglagay ako ng extension ng bahay, ginawa ko itong tindahan. Mini grocery siya Tito Makoy. Hindi kalakihan ngunit hindi naman kaliitan. Ito na ngayon ang aking kabuhayan. Ngunit sa pagdaan ng mga araw na wala na akong boyfriend, dito na Tito Makoy, ganap na nakita ko ang sarili ko at ganap na nasabi kong nymphomanyak nga siguro talaga ako. Nagkakahiyaman at mahirap aminin, subalit kinakailangang aminin ko sa sarili ko na ganoon ako. Kasi Tito Makoy, kapag sinusumpong ako, nagpapatulong ako kay Petra na maghanap ng lalaki, ako na ang nagbabayad. Baliktad na. Kung noon ako ang binabayaran, ngayon nagagawa kong ako pa ang magbayad. Madalas mga estudyanteng lalaki ang ibinibigay ni Petra. Kahit papaano nalalampasan ko ang krisis ng aking pakiramdam. Minsan nga Tito Makoy, pumatol ako sa isang tricycle driver. Naganap iyon noong namili ako ng mga ilalagay ko sa aking tindahan. Umupa ako at nagpahatid sa tricycle pauwi sa bahay. At habang bumabiyahe pauwi sa bahay Tito Makoy, bigla akong sinumpong ng aking sakit. Mabuti na nga lang at gwapo naman ang tricycle driver. Nagpatulong ako sa driver sa pagbaba at ipasok sa bahay ang mga pinamili ko. Nagulat ito Tito Makoy kasi nang maipasok niya sa bahay ang huling kargamento, kaagad kong isinara ang pinto. Ako na talaga Tito Makoy ang nag-initiate. Walang pag-aalangan kasi iwan ko nga ba talaga hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya kahit papaano, naibsan ang aking pangangailangan nung oras na iyon. Ang driver naman bagamat nagulat ngunit tuwang-tuwa ito sa hindi niya inaasahang nangyari sa buhay niya noong hapon na iyon. Dumating ang mga araw Tito Makoy, meron akong nakilalang isang biyudo. Malalaki na rin ang mga anak ngunit lahat ito nag-aaral pa. Nagkaroon kami ng ugnayan ngunit malinaw sa akin na hindi na siya muli pang mag-aasawa. Pumayag ako sa kanyang mungkahi na maging steady kaming dalawa sa sitwasyon na ito. Yung tila baga Tito Makoy, ang relasyon namin ay kapwa pampaalis lang ng init ng katawan na aming nararamdaman. Pumayag ako sa ganoong sitwasyon kasi kahit papaano mayroon akong matatawagan tuwing sinusumpong ako ng aking sakit. Hindi naging lingid sa kanya ang aking kaso kasi sinabi ko rin ito kinalaunan. At nagtuloy-tuloy pa rin kami sa aming ugnayan hanggang sa hindi inaasahan Tito Makoy, nagdalang tao ako, nagkaanak kami. Ngunit ganun pa rin ang aming relasyon, sadyang pangalis lang talaga ng init ng katawan. Sa unang bahagi nga nang sabihin ko sa kanyang nagdadalang tao ako, hindi siya naniniwala na siya ang ama ng aking dinadala. Kahit pa ang totoo Tito Makoy, talagang wala akong ibang nakatalik nitong panahong may ugnayan kaming dalawa. Dahil nga tuwing susumpungin ako, tatawagin ko siya at pumupunta naman siya sa bahay. Alam mo Tito Makoy, noong oras na hindi siya naniniwalang siya ang ama ng aking dinadala, kahit papaano Tito Makoy, nasaktan din ako noong questionin niya ang aking ipinagdadalang tao. Mahirap Tito Makoy.
Yung pakiramdam bang dahil ganito ako, wala akong dignidad, wala akong pagkatao, walang totoo sa akin, walang naniniwala sa sasabihin ko at sa sinasabi ko, Tito Makoy. Mahirap. Kaya hindi ko rin talaga maiwasan ang paminsan-minsang maiyak. Ngunit hindi ko siya masisisi kasi ako nga naman talaga ang unang-unang may problema. Subalit Tito Makoy, naniwala rin siya na siyang ama ng aking ipinagdadalang tao nung isilang ko na ang anak ko. Lalaki siya at kamukhang kamukha mismo ng karelasyon ko. Ganoon pa man, walang nabago sa aming relasyon. Tatawagan ko siya kung kailangan ko siya, pupunta siya sa akin kung kailangan niya ako at iyong talagang pangalis lang ng init ng katawan na aming nararamdaman. Ganoon pa man Tito Makoy, pasalamat na rin ako sa ganitong sitwasyon namin. At ngayon po, ang anak ko magtatatlong taon na, makulit na rin, dito na umiikot ang mundo ko. Pasalamat ako Tito Makoy na kahit na medyo may edad na, sa edad ng babae na dapat magsilang ng sanggol, ngunit meron pang isang biyayang dumating sa akin. Sa kasalukuyan, masaya ako, pinapalaki ko ang aking anak. Ang tungkol naman sa aking sakit, ganoon pa rin. Subalit Tito Makoy, swerte pa rin kung maituturing kasi narito ang ama ng anak ko. Nandyan siya, natatawagan ko kung kailangan ko. Kung hanggang kailan ako ganito, saan ako dadalhin itong sakit ko, hindi ko po alam. Tungkol nga pala sa aking ama, hindi ko alam kung nasaan siya, hindi ko alam kung buhay pa ba o wala na. Kasi nga Tito Makoy, hanggang ngayon talagang hindi ako naghahanap sa kanya. Ang nasa isip ko kasi Tito Makoy, kung interesado siya, may halaga ako sa kanya, sana noon pa man hinanap niya ako upang makita, matingnan at malaman ang aking kalagayan. Subalit Tito Makoy, walang ganoong ginawa ang tatay ko, kaya sa panig ko naman, hindi ko rin siya hinahanap. Tito Makoy, siya nga pala, pakiusap ko lang, wag na wag mong ilalabas ang kahit anong hint kung taga saan ako na maaaring makilala ako ng mga taong nasa paligid ko. Maging contact line Tito Makoy, wag na wag niyo pong ilalabas ang contact line na inilagay ko dito sa aking email. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo nito. Sana kapulutan ito ng aral ng mga nakikinig sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Ivy. Maraming salamat Ivy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ang iyong pakiusap dito sa huli na huwag kong ilalabas ang kahit anong hint. Alam mo naman Ivy, huwag kang mag-alala. Alam mo na pinakaiingat-ingatan ko ang pribadong impormasyon ng mga nagpapadala sa akin. Yung mga kasamahan natin na nauna nang nagpadala ng kailang kwento, makakapagsabi kung nagawa ko bang itago ang kanilang pagkakakilanlan o hindi. Sigurado ako lahat sasabihin nila, lahat sila magsasabi na naitago ko ng husto ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya ganoon din sa'yo, syempre. Wala akong ilalabas ng kahit anong hint na magtuturo sa totoong pagkatao at pagkakakilanlan mo. Alam mo, sa totoo lang na challenge ako dito sa kwento mo, dyan sa kaso mo. At aaminin ko rin na wala akong magandang masasabi dyan, wala akong magandang maia-advise. Ngunit unang-una, sabihin ko sa iyo, natutuwa ako na kahit papaano meron kang anak ngayon. Yan na ang iyong kayamanan. Alagaan mo at arugain ang iyong anak kasi siya na ang magiging security mo. Pagtanda mo, paglaki niya, pagtanda mo, merong mag-aalaga sa iyo. Diyan ako natuwa sa sitwasyon mo. Ngayon sa kaso mo na sinasabi mong nymphomaniac ka yata, alam mo mahirap yan. Kasi ngayon, bata pa ang anak mo, 3 years old pa lang. Medyo hindi pa gaanong problema yan. Kaso lalaki yan, magiging binata, magiging lalaki. Kung yung problema mo hindi mabigyan ng tamang lunas, malaking problema talaga yan.
Sa panig mo, siyempre maihiya ka sa anak mo, lalaki pa naman. Kaso mga kaibigan, ang kaso ng nymphomania, meron bang ano dito? Meron bang talagang tamang lunas diyan? At ang tanong ko nga, ano ba talaga ang nymphomania? Ano 'yan? Psychological disorder o sadyang ano lang, behavioral disorder? Sa bagay, ang behavioral disorder ay nasa loob yan ng psychological order. Kaya connected yan. Kung ano ang psychological abnormalities, nakikita yan sa behavioral action ng isang tao. Kaso hindi talaga ako gaano makapag-discuss niyan kasi una-una wala sa lugar, wala akong sapat na kaalaman tungkol diyan. Ngayon sa ating mga kasamahan na mga psychologist, sagot nyo nga yung tanong ko, ano ba talaga yan? Behavioral disorder lang o kaya talagang psychological abnormality? Yan ang tanong ko. Tapos kung ano ba, meron bang tamang medikasyon dyan? Kasi ako, Ivy, aaminin ko sa iyo, ang maisasuggest ko lang, napakababaw na bagay, baka matawa ka sa suggestion ko. Ito, pansamantalang lunas lang, kasi ang ina-anticipate natin yung paglaki ng anak mo, malaking problema talaga yan. Malaking kahihiyan sa panig mo, syempre. Ang maimumungkahi ko, napakababaw na advice nito. Kung dumating sa punto na yung ama ng tatay mo kumalas sa iyong bigla tapos inaatake ka pa ng sakit, bakit di mo na lang kaya subukan itong bumili ka ng sex toys? Nakakatawa ang advice ko, kaya lang sa sitwasyon ngayon, yun lang ang isang lunas para naman maiwas ka sa mas posibleng kaguluhan at kahihiyan. Kaya lang may tanong pa rin ako sa ating mga psychologist na kasamahan, yung paggamit ba, yung iminumungkahi kong paggamit ng mga toys, makakatulong ba yan? Kung problema mo ngayon, siyempre ang pagbili niyan, Ivy, hindi na ganong problema ngayon kasi pwede ka nang maka-order online. Yan lang ang napakababaw na suggestion ko upang kahit papaano medyo mailayo mo ang sarili mo sa kahihiyan. Pagdating ng oras na malaki na ang anak mo at wala pa rin lunas yung ganyang, ang sakit mong ganyan, nananatili pa rin. Pwede sigurong maghintay tayo ng panahon na dumating ka sa menopausal stage. Kaso may isa pa akong tanong, hindi ko alam. Ang mga kaso ba ni Ivy na ganyan, yung nymphomania ba, yung pag-menopause ba, malaking kasagutan sa problema rin ng isang nymphomaniac? Nawawala ba yung ganoong pakiramdam pag ang isang babae o isang lalaki, pag ang isang babae ay menopause na o kaya ang lalaki naman ay nasa andropausal period na, nawawala ba, nakakatulong ba yan para mawala yung pagiging nymphomaniac ng isang tao? Hindi ako sigurado, kaya pakisagot nyo sa ang aking tanong para doon sa ating mga kasamahan na mga psychologist at psychiatrist. Sa muli, Ivy, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at ingat ka na lang palagi at natutuwa ako na kahit papaano meron ka ngayong anak na pinapalaki, pinaalagaan, meron kang anak na mag-aalaga sa iyo pagdating ng panahon. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out sa ating kapatid na si Teodoro Arasola at ang kanyang mga kasamahan sa Al-Kubar at Dammam, Saudi Arabia. Shout out din kay Ronnie Cons. Ronnie Cons, maraming salamat. Shout out sa iyo. At ganoon din kay Joffer. Salamat Joffer sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Shout out sa iyo. Ang ating kapatid naman na si Florentino Jimenez ng Alcalá, Pangasinan. Tino, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Felipe Gorospe ng Italy. Epe, shout out at maraming salamat. At ang ating kapatid na si Milagrito Cadirao, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din ang ating kapatid na si Wilson Disuasido. Shout out sa iyo Wilson. Ngunit itong si Wilson mga kaibigan, gusto niyang i-shout out ang kanyang butihing asawa, ang kanyang may bahay na si Roth at ang anak nilang si Nonoy. Tama pala ako, nasa Caloocan si Wilson at
galing pala siya ng Sorsogon. Sa muli, shout out kay Roth at Nonoy Diswasido. Ang shout out galing sa inyong butihing haligi ng tahanan, si Wilson Diswasido. Ang iba pang mga kasamahan natin, gusto kong i-mention. Itong mga i-mention ko kasi nagbigay sila ng advice doon sa naging kaso ko baga nung nag-travel ako sa India na isang linggong hindi nawala yung pananakit ng ulo ko. Ewan ko ba kung bakit bigla na lang parang ang sama-sama ng tama ng hangin sa akin. Gayong okay naman ang klima doon sa India, sa Goa at saka sa New Delhi. Kaso ewan ko bakit biglang sumakit yung ulo ko, nawala namang, tapos di naman ako nilalagnat. Ngayon, ang i-mention ko kasi mga nagbigay sila ng suggestion, si Severino Pabo, ang sabi niya sa akin, baka nanibago lang ako sa klema. Maaari nga, ngunit hindi gaano sa tingin ko hindi gaano, basta medyo masama lang talaga siguro ang tama. Shout out sa iyo, Seb Pabo ng Santiago, Isabela. Si Adon Vlogs naman, ang ating kapatid na nasa Dubai, United Arab Emirates, ang sabi niya sa akin, baka raw nausog ako. Alam mo, Adon, na yung natawa ako talaga dito sa comment mo na usog. Ako kasi mga kaibigan, pasensya na kayo, hindi ako naniniwala sa usog. Naniniwala ako sa existence ng mga supernaturals, yung mga maligno. Meron talaga yan kasi nasambit yan sa Biblia. Naniniwala ako sa anghel, sa Diyos. May mga supernaturals talagang nag-i-exist kasama natin. Kaso hindi ako naniniwala dyan sa nausog at saka yung sabing na matanda. May mga kaso talagang ganyan. Mga kapatid ko nga nagkakaroon ng ganyan. Ako hindi. Siguro nga masyado lang malakas ang power of spirit ko kaya hindi ako tinatablan yung mga lamang lupa na yan. Kasi ang sa akin kasi lamang lupa nga sila, wala silang katawan. Bakit tayo matatalo niyan? Ganon pa man, salamat Adon Vlogs. Ang natawa ako hindi yung sa paniniwala sa supernatural kasi ang natawa ako, ang sinasabi ng iba, ang nauusog raw yung mga cute. Si Tito Makoy hindi naman cute. Cute si Tito Makoy nyo. Saka sa India ba, meron ding nang uusog. Sa Pilipinas lang yata ang ganitong paniniwala natin. Anyway, salamat muli Severino Pabo and Adon Vlog. Shout out sa inyong dalawa. Si Gerson naman, mukhang ito ang tama. Ito ang kung i-rate ko sa kung bibigyan ko ng rating, ito ang highest pointer, ang comment ni Gerson. Tumatanda ka na nga siguro, Tito Makoy. Alam mo, medyo tama ka siguro. Kaya madali na tayong tamaan. Shout out sa iyo, Gerson, at maraming salamat. Ang ating kapatid naman na si Troy Manggibin, ang advice sa akin ni Troy Manggibin, uminom ng vitamin C at vitamin D at least isang linggo bago ako lumabas ng bansa upang ma-boost yung immunity ko, hindi ako magkasakit sa ibang lugar. Yung tubig talagang ininom ako ng tubig. Lagi akong umiinom ng tubig. Kaso ang problema ko, Troy, ang vitamin D walang problema, ang vitamin C kasi ako low blood. Yung intake ko ng vitamin C ay kinukuha ko na lang sa mga fresh foods. Gaya ng orange, yung fresh orange, dyan ko yan kinukuha. Pero yung synthetic tablet, umiiwas ako dyan paminsan-minsan kasi yan nga ang nakaka-trigger ng biglang pagbaba ng blood pressure ko. Maraming salamat sa mga nagbigay ng advice. Ewan ko lang talaga, siguro talagang medyo masama lang ang tama ng panahon sa akin doon sa India. Kaya nagkaganoon ako. At gusto ko pang i-mention ang isa sa ating mga kasamahan sa nag-comment doon sa sinusundang upload nito, yung kwento ni Levi. Ang title ay Lihim Kong Inibig si Kuya Henny. Shout out sa ating kapatid na si Bear for Love at ang ating kapatid na si Leo Acaba. Shout out sa inyong dalawa. Ito kasing si Bear for Love at si Leo Acaba nagtatanong sa akin pareho kung bakit yung pagbigkas ko ng pangalan na Henny. Dapat sa atin kasi talaga
karaniwang binibigas yung Gene as Gene, like Gene Hackman. Nagtatanong sila kung bakit Henny ang pagbigkas ko ng pinsan ni Levi. Ano kasi yan mga kaibigan, verified yan. Tinanong ko si Levi, ano ba, English or Spanish? Ang sagot ni Levi, Espanyol kasi Kastilaloy pala ang pamilya nila. Ang Henny, kung bakit ganoon ang pagbigkas ko Henny, hindi Jean. Kasi sa Spanish, alam nyo na po, ang alphabet ng Spanish, A, B, C, C at G, D, E, F, E. He. Ang he ay ang letter G. In general, sa Spanish letters, ang letter G, ang function niyan ay letter H sa atin. Kaya yan, Henny. Ang letter H naman, pag sinulat mo in general, may mga special cases yan. Ang letter H naman, pag sinulat mo sa salita, pag binigkas mo na ang salita, ang letter H ay omitted yan. Gaya ng asyenda. Ang asyenda, ang spelling niyan, hacienda. H-A-C-I-E-N-D-A. Hacienda. Ngunit ang pagbigkas niyan sa Espanyol, asyenda. Saka yung very common sa atin na único hijo. Ang tamang spelling ng único hijo, natatanging anak na lalaki. Ang único is U-N-I-C-O. Ang hijo, H-I-J-O. So, único hijo. May mga pagkakataon ang letter J ay nagfa-function din as letter J, ngunit karamihan talagang letter H ang function niyan. Ang letter J, gaya ng gobyerno, yan, letter J siya. Gobernador, letter J siya. Gobernador General, yung dalawang words na yon, ang letter J, nag-function letter G as at saka letter H. Yung gobernador, letter G siya. Yung general, ang general, kung titingnan natin, ang spelling niya is general. English na English. Ngunit ang pagbigkas niyan sa Espanyol ay general. So ganyan yan kung bakit, yan ang dahilan kung bakit Henny ang pagbigkas sa kuya ni Levi. Ang sa Spanish nga pala, ang isa pa, ang nag-function as letter H ay letter J as in Juliet. Kaya yung mga Espanyol at mga Latino, kung mababasa nyo nagte-text, nagsusulat ng text, tapos tumatawa, ang spelling ng tawa nila, ja. Kasi J-A-J-A-J-A. Yan. Yung yung ang function, ang example ng function ng letter J as ang pagbigkas niyan ay letter H, yung joven. Yun, joven. Yan po ang dahilan kung bakit Henny ang pagbigkas sa pangalan ng pinsan ni Levi. At salamat kina Bear for Love at Leo Acaba sa napakagandang tanong. Kahit pa paano alam nyo po yung comment yung dalawa, nagbigay daan upang magkaroon tayo ng sharing tungkol dito sa Espanyol. Kahit na hindi naman ako magaling sa Espanyol. Nagkataon lang na inabot ako ng old curriculum ng college sa atin. Meron pang Spanish 1 to 4 noon. So ito yung natutunan natin. At saka sa ngayon, siyempre nagbabasa tayo, ganyan na ganyan. So iyan po ang dahilan kung bakit Henny. Isa pa nga dyan, yung may-ari ng ABS-CBN baga, yung matanda, Eugenio Lopez. Eugenio. So ang G is nag-function siya as letter H. Ang tawag kay yung dating may-ari ng ABS, yung matanda, Eugenio, ang tawag sa kanya ng mga kaibigan niya, Henny. So, yan po ang dahilan kung bakit Henny ang pagbigkas ng pinsan ni Levi. Yung ngayon, kung meron tayong nababasag, bakit anya Tito Makoy, si Eugene Domingo, Eugene. Ang Eugene po ay English name yan, hindi yan Spanish. Kasi ang Spanish name ng Eugene ay Eugenio, with emphasis pa sa letter E. Sa atin bibigasin yan Eugene. Ngayon sa Espanyol, Eugenio or Eugenia, ganyan yan. Okay, siguro yung mga kasamahan natin na mas may malalim pang kaalaman sa salitang Espanyol,
makakapagbigay pa ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating pinag-uusapan kung bakit Henny ang pangalan ng pinsan ni Levi. Okay mga kaibigan, iyan po. Maraming salamat sa mga nag-comment. Maraming salamat sa inyong lahat sa tuloy-tuloy na nakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang isa shoutout ko ngayon ay ang Team B. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Pag sinabing forever, yung tutuhanang relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alfred TV 888, John M7, John Inglaterra, Alvin Santiago, si Rodney Kerubin, JP Chulipa, Felmer Borromeo, si Felipe Gorospi, Josel Tabuena at si Robert Merapuente. Pwede nyo po silang kontakin, isulat lang sa comment section nitong ating kwentuhan at banggitin nyo kung sino ang gusto nyong makaugnayan. Sa muli po sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan. At sa atin namang mga kasamahan na gustong magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at walang sawang suportang ibinibigay nyo sa akin dito sa ating kwentuhan. Mabuhay po kayo, ingat at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.